Idol Rafi, ito po yung continuation lamang po ng kaso kanina sa Idol in Action. Si Lea Martin, ito po yung misis kung saan humihingi po sila ng tulong, Idol. Tungkol nga po sa nangyaring pagpapahuli o entrapment po sa kanyang mister noong July 14 sa Malabon. Mga kapatid, Ano kung pangalan ni Mr. maalala, Martin? Idol, Ano pangalan ulit ni Mr. Martin? ito Yung po asawa ay niya? si Angelito Martin, Idol. Okay. Oo, ito po ay patungkol po sa napulot nilang cellphone, Idol Rafi. Ngayon naman, this time po, makakausap na po natin yung may-ari po ng cellphone na si Hazel Edep. Edep. Okay, sige. Nasa Para linya na makuha po. natin yung side niya kasi kanina, yung side lamang ni Mrs. Martin, ni Mr. Angelito through Mrs. Martin, yung nakuha natin, maging yung sa side din ng police kasi silang ginamit ni Hazel sa entrapment operation pag-entrap dito kay Angelito. Nakausap din natin kanina yung isa sa mga kasama ni Angelito sa taxi na mapulot yung cellphone na sabi di umano sa taxi na pulot na si Jomar. Okay, ngayon, po. ready na ba si Hazel? Nasa linya na po sila, Idol Rafi. Okay. Kasama po Hazel, yung kanyang nobyo po na si Boss Che. Boss Che. Chen, Okay. yung kasama niya po kanina. Anong Che? C-H-E? Ay, Choi, Boss Choi, Idol Rafi. Boss Choi. Boss Choi. Opo. Okay. Umpisa natin kay Hazel. Hazel, magandang hapon sa'yo. Hazel? Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay. Hazel, gusto na namin makuha ng inyong panig tungkol dun sa issue ng cellphone na napulot daw, sabi nitong si Lea Martin, yung mister niyang Angelito. At siya po ay napa-entrap ninyo dahil nangihingi ng 50,000. So, ang sinasabi po naman po nila, hindi raw dahil reward money lang daw yung na-expect nila, pero na-entrap sila. Ano po yung side nyo, Miss Hazel? Sir Rafi, meron na po kaming binigay sa sekretarya niyo po na ebidensya po na humingi po talaga sila ng reward. Okay. Mhm. Tapos po, nawala po kasi yung cellphone ko sa Divisoria. Mhm. Kaya po, marami pong tao doon. Inano ko po agad sa guard na nawawala po yung cellphone ko. Tapos nag-text po ako sa cellphone ko na sana nasa mabuting kamay po yung nakapulot. At Okay. may nag-text po sa amin na opo, kilala niya po yung nakapulot. At ano po, nakikiusap po na humihingi po ng reward. Siya po ang humingi ng reward. Ito pong nakapulot. Ano po, kasamahan po nung nakapulot. Nakikiusap daw po yung nakapulot na humingi po ng reward kasi po na mild stroke daw po. Tsaka daw po, sabi nila, magkano daw po yung reward kasi po may pruweba daw po sila na may sakit daw po talaga yung taong nakapulot. Okay. Now, Miss Hazel, bago tayo magpatuloy, sabi mo nawala yung iyong cellphone habang kayo nasa Divisoria? Yes po. Okay. Hindi ba sa taxi na wala mo yung cellphone mo sa pagkakaalam mo? Hindi ko na po kasi naalala po. Pero po, yung unang tanong ko po doon, nung unang tawag po namin kung saan po nila nakuha yung cellphone, una po sabi nila sa Pasig, tapos sa parking lot, paiba-iba na po. Tapos, yung huli po, sabi ko, baka sa taxi niyo po nakuha. Kasi po, sabi po ng kasamahan ko, doon po huling na alala niya po, nasa taxi po na kita niya po yung cellphone ko na nasa bulsa ko po. Aha. Okay. Sino nagsabi na parking lot? Sa Pasig at saka sa parking lot? Sino nagsabi noon? Yung kausap po namin, paiba po yung statement niya po. Kung Pwede saan po malaman yung talaga pangalan nakuha ng kausap cellphone. niyo? Hindi po sila nagpakilala. Hindi po sila nagpakilala po. Tapos pag natanong nga po namin kung nasaan po sila, sabi nila maghintay lang daw, ganon. Yun po yung sinasabi nila. Pinaghihintay po kami ng ilang oras. Tapos may, sinend ko rin po yung screenshot po na sabi po nila sa amin, umuwi na lang daw po muna kami at hindi po sure nung nakapulot, kung makikipagkita daw po sila sa amin. Oh, okay. Meron Hindi po sure diyang kung may pagkita. So screenshot. parang binibitin kayo. Opo. Kasi ang sinasabi Saka niyo po- kanina sa amin, nitong si Jomar, yung kasamahan ni Angelito, nung mapulot yung cellphone, di umano sa taxi, kayo raw ang bumitaw at hinihintay nilang tawag ninyo?
At meron pa nga yung sinasabi na naglobat kaya medyo naputol muna yung communication ninyo. So, para sa iyo, ang nangyari, sila nagsabi, intay nila yung tawag nila. Opo, meron po kami pong mga katibayan po na sila po talaga yung humihingi. Tsaka po yung, yung tinext ko po sa cellphone ko na magbibigay po ako ng reward. Andiyan po yung oras po, 3:38 po, na inutusan po ako sa isang cellphone yung nagsabi po na na mag-text ka na magbibigay ka ng reward. Kaya po nag-text po ako, 3:39 po yun, nag-text po ako na willing po ako magbigay ng reward. Sabi ko po doon. Teka muna. So, merong nag-text sa iyo na sabihin doon sa kausap mo na mag-offer ka ng reward. Opo, kasamahan po yun ni Angelito daw po. Or hindi ko po alam o siya lang po talaga yun. Pero po nung kausap po namin siya sa, sa call, 3 po sila. 2 pong lalaki at isang babae po yung naririnig ko po. Paano nalaman na 3 sila? Iba-iba po yung boses. Tapos, nagtatawanan po sila. Aha. Tapos, opo. Okay. Iba-ibang boses at nagtatawanan. So, kung kausap mo itong yung nakapulot, nagpakilala ba siya kung sino? Hindi. Basta Hindi po sila nagpakilala kung anong pangalan po nila. nabobosesa mo lang. Pero Opo. habang may kausap kang isa sa kanila, nagte-text naman sa iyo, tinuturuan ka kung anong sasabihin doon sa iyong kausap. Opo. Okay? At base doon sa turo, sinusunod mo lang na mag-offer ng reward kasi may pangangailangan dahil na stroke. Opo. I see. Okay. So, pagkatapos nung sinunod mo Tapos yung po sa utos phone nila, call po talaga, yung Angelito po, humihingi po talaga ng hint. Nung tinatanong ko po kung asa na po sila at saan magkipagkita. Nung unang beses po, hindi po nila sinabi. Maghintay lang daw. Ang sinabi lang nila, nung unang tawag po namin na may sakit siya, gano'n. Tapos wala po siyang trabaho. Sana ganito, malaki-laki yung reward na matanggap nila. Gano'n po. Tapos namatay kasi maghintay daw po kami ng alas 4. Maghintay daw po kami ng alas 5, alas 4. Alas 5 po. So sabi ko alas 4 na lang po. bakit daw po alas 5? Hindi ko po alam. Siyempre po ako kinabahan na po noon. Nung time po na yun, lumapit na po ako sa pulis. Malapit po sa 168. Doon po sa Okay. baba ng 168. Sinabi ko na Okay. po agad sa pulis na ganito po yung nangyari sa akin na humingi ng reward. Tapos biglang pangalawang tawag, doon ko na po narinig yung pagbabanta nila. Hindi po si Angelito po ang nagsabi, pero po may isang kasamahan niya pong nagsabi. Okay. Doon sa sabi mong may nagte-text sa iyo na kasamahan nila na tinuturuan ka na mag-offer ng reward, meron kang screenshot niyan. Meron po. Good. Importante po yan. Shari, pakitawagan mo si Attorney Garrett or Attorney Villamor. Siguro si Attorney Nasa Villamor. linya na po, Idol, si Attorney Freddy Villamor. Nasa linya Okay, na po. since siya naman may hawak nitong kaso from the start. Sige, pagpatuloy natin pag-interview dito kay Hazel. Okay, so tapos Hazel, ano nangyari? Sunod niyan. Nung pagpunta mo sa pulis. Tapos po, nag-call po ulit kami. Tapos sabi ko, saan po talaga kayo? Kasi bandang alas 4 na po yun. Kasi sabi ko po, sir, pwede pong ibigay nyo na lang po. Kasi po birthday ko po nung araw po na yun. Okay. Tapos Ano po sabi nila? sabi niya, pwede ba, bago namin ibigay yung address namin, magkano po yung hint ng reward? Magkano yung Hint po. hint Bigyan ng niyo po reward? kami ng idea. At sana daw po cash. Oo, cash daw po. Okay. Sila pang nagdidikta kung paano ibibigay ang reward. Sige po. So dapat cash Sabi daw. ko po, Okay. hindi ko po masasabi, pero po, Pag nagkita na lang. hindi. Sabi ko, pwede po bang 7K po? Sabi ko, bigla pong namatay yung call. Okay. Tapos kinabahan na po ako doon. Tapos Okay. nag-text po ako, sabi ko, 50K po lahat ng hawak ko. Tapos sa kabilang panig naman po, sa isang number, mag-call kayo, mag-text kayo, kinukulit na po kami. Doon na po niya sinabi. Tapos nag-call po ulit kami. Doon niya na po sinabi kung saan po kami magkikita at 50,000 po ang kukunin niya po sa amin. Okay. Tapos doon na kayo pumunta sa pulis para magsumbong. Opo, hindi pa po. May mga word pa po kasi ako na narinig na pupuntan sa bahay. Tapos, baka masaktan pa po ako at baka may ano pa pong mangyari sa akin at babae pa naman daw po ako. Sinabi ang diretsuhan sa'yo na pupunta ka namin sa bahay at baka
mapaano ka? Yes po, pero yung isa niya pong kasamahan yung sinabi po sa akin yun. Diretso ang Tapos sinabi sa'yo. nagtatawanan po sila. Aha. Okay. Tapos sabi ng mga pulis, pumunta na daw po kami ng CIDG. So pumunta na po kami ng CIDG. Habang po papunta po kami at nakikipag-meet up, narinig po ng mga pulis talaga na nanghihingi sila ng reward at kung dala-dala ba namin yung pera. At unang-una po, nakikipagkita sila sa Nabotas. Okay. Pangalawa po, sa Malabon na po. Nung papunta na po kami, nung nandun na po kami sa Nabotas, sabi niya, dito na lang tayo magkita sa Malabon. Okay. Yung sinabi nila na nakita nila yung cellphone sa parking lot and then sa Pasig and then sa taxi, meron ho kayo nung text galing sa kanila or screenshot? Wala po, pero po narinig po ng mga pulis yun. Hindi, yung sinasabi niya na saan nyo napulot to, tapos sinabi nung sa kabilang linya, napulot namin sa parking lot and then nag-iba na naman state, napulot namin to sa Pasig. Wala po. Tawag lang po Tawag yun. lang po yun. Tawag lang. Okay. Pagkatapos, nung na-set up na nga yung, na-arrange na yung pagsama sa inyo ng police para entrap, Ako yun na po nga, yung bumaba. nagamit si Mr. Boss Choi doon sa entrapment, doon pagkabot ng pera, napusasan na agad itong si Angelito kasama yung kanyang misis. Ang tanong ko lang, meron kayo sinabi sa aming research na humingi ng pera daw sa inyo itong si Mrs. Martin? Yes po, kasi po sabi niya po, wala daw po siya pamasahe. Binigyan ko po siya ng 4,000 pamasahe. Sabi ko, ayan na rin po yung 1 linggo niya. Binigay ko po yung number ko po para kung kailangan niya po ng tulong, andito lang po ako. Paano niya hiningi yung 4,000? At ano to, matapos na ma-entrap na yung kanyang mister, saka siya Opo, humingi? nasa ano na po siya, nakakulong na po yung mister niya, pauwi na po siya. Madaling araw po noon, sabi ko po sa kanya, ma'am, ito po 4,000. Sabi ko po, panggastos niyo po ng anak niyo at ano po, pamasahe niyo na rin po. Okay. Alright. Good. Sherry, pwede natin makausap ulit si Jomar? Nasa linya na po, Idol. Kasama niya po si Annabel at saka si Leia, yung asawa po ni Angelito po. Okay. Jomar. Si Jomar muna. Good afternoon. Okay. Nung makausap kayo ni Hazel, nagpaiba-iba raw po kayo ng statement kung saan nyo talaga napulot yung cellphone. May nagsabi sa inyo sa parking lot, may nagsabi sa Pasig, and then sa taxi. Tama? Wala po kahit sa amin na nagsabi ng tungkol sa bagay na yun sa kanila. Tatawa. Hindi. Yung sa parking lot. Sino nagsabi sa inyo na sa parking lot yung napulot yung cellphone? Wala pong nagsabi na nasa parking lot o namin nakuha. Malinaw na malinaw po na sinabi ko. Ako mismo ang nagsabi sa kanya na nakita namin sa taxi ang cellphone mo. Okay. At kailan po yung nagtatawanan habang kinakausap sila? Ito po, kaklaruhin ko lang yung tungkol sa nagtatawanan. Kasi po, may party doon na nagsabi siya na pwede po ba 4:00 na lang tayo mag-meet? Kasi ang sabi ko sa kanya, ako nagsabi sa kanya na, ma'am, baka pwede tawag kayo siguro mga 5 o'clock po. Ang oras noon ay, nung tumingin ako sa relo, mga 5 minutes before 4 o'clock. Tapos po, ang sabi ko sa kanya, baka pwede ma'am, tawag ka uli ma'am after siguro mga 5 o'clock tawag ka uli. Tapos sinabihan ako ni Annabel na kahit 4:30 lang siya tumawag. Tapos sabi ko, sige ma'am, kahit mga 4:15 o kaya 4:20, tawag ka uli. Kasi ma'am, may ginagawa lang kami, may tinatapos kami. Sir, yung sa issue ng nagtatawanan po kayo. Opo, yung nagtatawanan, yun nga po. Kasi nung sinabi niya, kuya, baka pwede 4:00 na lang. Eh di ba 5 minutes before 4 na siya tumawag? Ang sabi ko, nagtawanan kami kasi ang sabi ni Angelito sa kanya, ma'am, atat ka naman masyado, sabi niya. Sabi naman ni Annabel, ma'am, sandali lang, may ginagawa lang kasi kami, tatapusin lang namin to, tapos kakausapin ka na namin. Kasi may ginagawa lang kami, may tinatapos lang kami. Yun yung po yung sinasabi ko sa inyo na yung sineset up namin yung platinum karaoke. Okay. Si Annabel, pwede makausap. Ma'am Annabel. Hello po, sir. Ma'am Annabel, nandoon ka ba nung nakipag-usap si Angelito, si Jomar,
nagchat-chat si Jomar at Angelito na kino-coach siya na mag-offer ng reward. Sila po sir, nag-text po na bibigay po sila ng reward. Hindi. Meron kasing may screenshot kami. May screenshot Apa. kami na kung saan tinuturuan itong si Hazel ng isa sa inyo. It's either ikaw o si Jomar. May nagsasabi na mag-offer ka ng reward. Ma'am, sandali lang po. Meron pong nag-coach sa kanya. Ito po, meron kaming hawak ito. Meron pong nagtuturo, tinuturuan po si Hazel kung anong sabihin doon sa kanyang kausap na kasamahan nitong nagtuturo. Now, it doesn't, hindi clear kung ang nagtuturo ba, ikaw ba o si Jomar. Basta isa doon sa inyo nagtuturo na mag-offer ka kasi ng reward kasi may pangangailangan yan. Sino po sa inyong dalawa ni Jomar? Ikaw? Sinasabi po kasi ganito po yun, sir. Ma'am, pakisagot lang ma'am yung tanong ko. Ito po kasi may nag-offer na mag-offer ng reward na 7,000 kasi may pangangailangan si Angelito. Sino po yun? Ako po, sir. Okay. So bakit niyo po diniktahan? Saan dito? Bakit niyo po diniktahan yung pong mayroon ng cellphone na mag-offer ng reward? Nagtuturo, nagtitext kay Hazel? Ay, hindi po, sir. Wala po. Isa dun sa... Wala pong nag-quote, sir. Ma'am, meron pong nasaan na yung meron pong text dito na screenshot na tinuturuan, sinasabihan po si Hazel na mag-offer ka ng reward na 7,000 kasi may pangangailangan yan. Apo. Sino po yon? Ikaw o si Jomar? Wala po, sir. Sino ito? Saan galing to, itong text na ito? Sir, hindi po kami nagte-text sa kanila. Bali ang nangyayari po, tumatawag po sila sa amin. Hazel, Odette and Sherry, nasaan yung text? Nandyan po. Wala rito. Pinasa po namin yung naka-red na Naka-red. Ito, gusto mo sir, basahin ko na lang din po para sa Sige. Okay. Basta idol, sure nyo lang na may reward. May sakit kasi ang nakapulot niyan at saka i-sure nyo idol na makikipag-picture sa inyo kapatid ko. Sabi po ni, ayun nga po sa panig nila, sabi po ni Hazel, sige po wala pong problema. Tapos nag-message po ulit, tumawag ka sa CP mo, nandito na sila, wag mo sabihin na nakausap mo ko ha. Bilisan nyo ma'am, sabihin mo, bigyan mo sila ng reward. Okay. Okay. Sabihin mo na bigyan sila ng reward. Saan galing yung 7,000? Ha? Wala Hello po. Okay. Kausapin natin si Atty. Villamor. Atty. Villamor. Yes. Okay. Nakikinig ka kanina pa. So medyo merong konting pagbabago sa mga statement dito kumpara doon sa narinig mo kanina. So anong takeaway mo rito, Atty. Villamor? Atty. Villamor? Yes. Okay. Ang sinasabi kasi ni Hazel at meron siyang mga screenshot dito na habang kausap niya itong nakapulot ng cellphone, isa sa kanila ay nag-text sa kanya at kinu-coach siya na mag-offer ng reward. Kasi may pangangailangan ngayong nakapulot. Yun nga, na-stroke. At totoo naman talaga na-stroke siya. Kailangan niya ng pera sa gamutan. Well, una-una, ito ang aking Atty. Villamor, yung signal mo. Hello. Hello. Okay, sige, Atty. Villamor. Ay, malinaw na. Sige. Idol, una-una, kailangan ang tandaan ng ating mga nanunod at tagapakinig, pag meron kang napulot na isang bagay, wala pong obligasyon yung may-ari ng bagay na yon na magbigay ng reward. Sa batas po natin, may obligasyon yung nakapulot na yung napulot niya ay ibigay niya, isurrender niya kaagad sa mga kinauukulan o sa may-ari kung kakilala niya ito. Kung hindi niya po ginawa yun, siya po ay liable for theft. Aha. Para lang po alam po natin kung ano po ang mga kailangan natin, kung anong dapat na pinanggagalingan natin dito. So, pagkakalam ko nga, dapat pag nakapulot ka ng isang bagay na hindi sa'yo, iti-turn over mo yan sa mayor's office o pinakamalapit na mayor. Sa mga otoridad po, maaaring sa police, mayor's office, o sa may-ari kung kakilala mo. So wala pong obligasyon yung may-aring magbigay ng reward. In fact, ang may obligasyon na maghanap at magsoli ng isang bagay na napulot niya ay yung nakapulot. Kung hindi dapat niya po gagawin isoli agad ko, okay, para maging klaro.
isoli agad doon sa may-ari kung alam niya kung nasaan yun, or kung hindi niya alam kung nasaan yung may-ari, isoli ito sa mga otoridad. Otoridad po. Kung Okay. hindi, liable po siya for theft. Yan po ay Article 308 ng ating revised penal code. Now, if we will Ayun. apply to this situation, una-una po, itaano po natin sa nakapulot, wala pong obligation yung may-aring magbigay ng reward. Kung nagbigay man ng reward yung may-ari, yun ay voluntary on her part at option niya or choice niya. Wala pong karapatan mag-demand yung nakapulot. Now, sa Okay. nangyari pong ito, kung titignan po natin yung version nung may-ari ng cellphone, parang this is a subtle case of extortion. Kung titignan man natin yung version noong nakapulot, maaaring voluntary naman on the part of the may-ari na magbigay ng reward. So kung ang paniniwalaan po natin ay yung version nung nakapulot, wala pong criminal liability yon. Kung Conversion naman ng may-ari. kung yung version naman ng may-ari, tama po yung kasong robbery and extortion. Extortion robbery po yung tawag sa kasong yon. Okay, yung parte na merong nagko-coach doon sa may-ari mula sa mga kasama ng nakapulot na mag-offer ka ng reward kasi may pangangailangan yung nakapulot. Ano yun? Anong basa mo On doon? the part of the may-ari, voluntary niya naman pong binigay, hindi rin siya napili talaga magbigay, wala pong criminal liability. Yung nakapulot na yun. Yung nakapulot Hindi, na yun. yung bang parang merong ini-induce, yung parang iniinganyo yung may-ari na mag-offer ka ng reward para kasi may pangangailangan, very subtle lang pagkagawa. Short of saying, magbigay ka kasi para ibibabalik namin to. Instead of saying, magbigay ka ng pera, sinabi nila mag-offer ka ng reward. And then itong bata naman nagsabi, of course, why not? I've said, Idol, kung yun ay voluntaryong binigay ng may-ari, parang nagkaroon sila ng kontrata or agreement na magbigay siya ng reward. So, walang criminal liability. Walang criminal liability. Kasi Pero kahit na may insinuation or kahit na galing mismo sa mga nakapulot na nagsasabi, magbigay ka kasi ng reward. Wala pa rin criminal liability. Wala pa rin, kasi wala naman yung element of compulsion na tinatawag. Okay. Sandra Atty. Garrett. Hazel, so voluntary ka pala nagbigay ng reward, hindi ka nila pinilit. Hindi Hazel? po, sir. Kasi po, yung hindi pa po ako nagte-text na magbibigay ako ng reward, sabi po ng taong yun, hindi ko sure kung makikipag-meet up itong taong to. Umuwi na lang kayo. Nung tinatanong po namin kung asan po talaga yung lugar nila, sabi nila, hindi ko po sure kung makikipag-meet up sila, umuwi na lang kayo. At about dun sa reward, Mm-mm. sabihin mo. At about po dun sa reward, sir, wala pa po kaming tawag na naganap. Nagsabi na po sila ng magbigay kami ng reward, may proof daw sila na may sakit, kaya magbibigay kami ng reward. At i-text nyo doon na magbibigay kayo ng reward. Sinabi po nila sa akin yun. Inutusan po nila ako na mag-text po ako, na magbibigay po ako ng reward. Tapos po, kumukol po ako ng kumukol sa phone ko. Okay, Hindi po pero sumasagot. merong Pero po, screenshot kayo ng tungkol doon. yes po. Opo. Meron Na, po. Okay. ano po sa mga Na inuutusan po kami na mag-text po, na magbigay po kami ng reward. sakto po yung oras. Okay. Na nauna po sila. Okay, sige. Atty. Villamor. Kung yan po ang kung sabihin na po, assuming na yan po ang totoong nangyari, to me, meron po yung case of extortion, kaya lang in a subtle manner. Immaterial po na dahilan nung nanghihingi ng reward na may sakit yung kamag-anak nila para magbigay ng reward. Just the same, nag-extort na rin po sila ng pera niyan at pinandadahilan na lang na yung may sakit yung kamag-anak nila. Okay. So sa akin po yan, it's a case of extortion already. Sige. If we are- Kausapin naman natin kabilang... to consider lahat po nung mga naging usapan nila at naging scheme at maaaring masasabi nating mga machination na ginawa nung nakapulot para si may-ari ng cellphone ay mapilitang magbigay ng reward. In that case po, hindi na lumalabas na voluntary yung pagbibigay ng reward ng may-ari kung hindi napilitan na lang kasi na nagkaroon ng maneuverings or machination yung nakapulot para mapilitang magbigay ng reward. Okay. Sandali, Atty. Villamor. Babalikan natin sila Annabel at saka sila Jomar. Jomar and Annabel.
Yes po. Okay, meron isa sa inyo ang nagsabi kay Hazel na mag-offer ng reward through text. Tama? Wala po, sir. Wala Okay. po. Nasaan yung text? Shari, Opo, sir. pakibasa Basahin yung ko po. text. Okay, ang sabi po, sige na, wait na lang kayo, kasalanan nyo naman. Mag-wait na lang, ma'am, maayos naman tayo makipag-usap. Yun po yung sa panig po nila, Hindi, Juma. yung sa offer sa reward. Ngayon Yung po, mag-offer ka kasi nun. basta, wait lang. Sabi po dito, tumawag ka sa CP mo, nandito na sila, wag mo sabihin na, nakausap mo ko. Bilisan nyo, ma'am, sabihin mo, bigyan mo sila ng reward. Ito pa, idol. Basta, idol, sure nyo lang na may reward. May sakit kasi yung nakapulot niyan. Ayun po. Basta't idol, sure nyo lang, may reward kasi may sakit yung nakapulot niyan. Opo. Okay. At yung nagtitext niya yan ay galing sa Sa panig. sa panig. Okay. Yan nga sinasabi kanina, Annabel and Jomar. Sino sa inyo nag-text noon? Sir, wala po nagte-text sa amin, sir. Sorry ma'am, sorry sir. Hindi po kapanipaniwala kasi habang nakikipag-usap kayo kay Angelito, may nagte-text ng mga ganong klaseng pananalita. Saan galing yon? Paano nila malaman na nawala ng cellphone to si Hazel? Paano nila malaman na si Hazel nakikipag-usap sa isang tao na nakapulot ng cellphone? So it must have been from someone na kasamahan ni Angelito or kasama nung nakausap mismo ni Hazel. Hindi po pwede, ma'am eh. Hindi pwede manggagaling sa akin yon o manggagaling kay Shari. Nasabihin, di ba? Si Shari magsasabi po dito kay Hazel, sige na kasi Hazel, magbigay ka ng reward. Nakukuha niyo po ibig sabihin, someone who is familiar about the situation ang nag-text kay Hazel. Kasi alam na alam niya na si Hazel ay nawawalan ng cellphone at kausap na ni Hazel, yung may nakapulot ng cellphone. Nag-gets niyo po? Nawala Nagiging sila. fair na po ako dito. Nakuha niyo po, Mr. Jomar at Ma'am Annabel? Yes po, idol. Bali, ang naintindihan namin sa sinabi ninyo, meron silang natatanggap na text message habang kausap nila kami na nagdidikta sa kanya ng dapat niyang gawin at sabihin sa amin. Sir, ito sir, paiksin natin para huwag natin bumaba. Ito po, may mga text messages na rito. Binasa na nga ni Shari kanina na Opo. dinidiktahan, sinasabihan po si Hazel na magbigay ng reward. Yes po. Okay, Yes sino po, po yun? Sabi ko kasi, ulitin ko sana, hindi naman po pwede manggagaling yun kung kani-kanino. Kasi dinidina nyo na hindi galing sa inyo. Kanino po galing yun? Sabi ko, imposible na hindi galing po sa inyo yun. At least man lang, kung hindi man sa inyo, so sa kakilala nyo, kasamahan ninyo na alam na nakapulot ng cellphone ito si Angelito at ang kausap ko ni Angelito or kung sino man yung kausap na nakapulot ng cellphone, si Hazel, na hininga ng reward. Nagas niyo po. Opo. Idol, bali, sa pagkakaintindi po namin dyan sa bagay na yan, wala po sa aming tatlo ang sino man sa amin ang nag-text sa kanya ng bagay na yan. Para, kumbaga, ito parang direct, paratang Pinaparatangan kami na kami ang nagmamanipula ng sitwasyon para dapat sabihin ni Hazel o dapat i-response niya sa amin. In fact, hindi po kami nagte-text sa kanila. Okay. Sige, so hindi po kayo nagte-text. Alright, walang nagte-text sa inyo. Wala po sa nagte-text sa amin. Okay, sige po. Karapatan niyo po yun na, of course, sabihin yung gusto niyo sabihin. Kaya lang po, ako lang kasi, gusto ko lang i-push talaga bakit nagkaroon ng ganitong klaseng text habang nagpag-usap si Hazel, may nagte-text sa kanya at inuutusan siya o tinuturuan siya kung ano mga sasabihin doon sa kanyang kausap. Guess niyo po, yun lang po, medyo nalugugulahan po ako kasi hindi na po nag-add up di ba? Tapos sabi niyo, hindi kayo yung nagte-text, so sino po yung nagte-text kay Hazel? Nag-guess niyo po. Sana po naintindihan niyo where I'm coming from. Ano po? Opo, naintindihan po namin, Idol Rapi. Ganito po, Opo.
wala po kaming tinetext sa kanila kasi naka-engage po yung tawag. So, direct po kami nakikipag-usap sa kanila nang wala kaming ibang medium para na ginagawang ibang hakbang para makausap pa namin sila kasi tumatawag na sila. Isa pa, Hazel. meron Hazel. po. Sir Rafi, meron po Okay. kaming details, oras, at saktong oras po talaga yung sinasabi ko po. Yung saktong oras po yung screenshot ko po. At nung time po na yon, nang hulihan na po yung entrapment operation, may isa po. Hazel. Kasi habang kausap mo sila, may nagte-text sa'yo at the same time, sabay? Yes po, eksaktong oras po yun. Sinend ko po sa mga sekretary niyo po yung details po at yung oras po talaga nung na yun po. Okay. Habang kausap mo sila sa cellphone, kung ano yung cellphone gamit mo, merong pumapasok na text. Yes po, meron po. Isa po sa kanila yun, sir, kasi po hindi naman, paano po nila malalaman yung number ni Wim? Gamit niyo po number ni Wim. Opo. Okay. Tapos nag-text pa sila na huwag ka mag-alala. Sabi niya po, huwag ka po mag-alala, sa mabuting kamay po. I-sure nyo lang po na may reward. Meron po dyan po kaming ebidensya po. Meron nga po. Ito na lang po, Hazel, para malaman ko kung anong diskarte sa pag-aksyon ang gagawin namin. Tutulungan ba namin kasi nagpapatulong si Angelito, tutulungan ba namin si Angelito na siya ipiyansa at tulungan siya na hanggang sa siya ay maabsuelto dahil inosente siya, or pababayaan lang namin kasi sa nakita namin mukhang totoo ang mga sinasabi ninyo. So, willing ka ba magpa-lie detector test, Hazel? Yes po, willing po talaga ako magpa-lie detector test. Thank you very much. Kayo naman po, Annabel at saka Jomar, willing ba kayo magpa-lie detector test? Opo, sir. Ikaw, Annabel. Opo, sir. Okay, Jomar, willing ka? Apo, willing po kaming magpa-lie detector test po. Sige. Ganun na lang po muna, ipapalay detector test na lang po muna natin kayong lahat. Kasama na dyan si Mrs. pumayag na kanina. And maging mismo si Angelito, syempre with the permission of the PNP, lahat kayo ipapalay detector test. Tingnan natin kung anong resulta. At base dun sa resulta, doon kami magde-decide kung anong klaseng tulong ang ibibigay namin kanino. Okay? May tatanong po sana si Ma'am Leia. Si Mrs. Sige, Mrs. magandang hapon. Ma'am. Tatanong ko lang po, sir, yung sinasabi po ni Ma'am Hazel na binigyan niya po ako ng 4,000. Kasi po, nung nandun po kami sa loob ng krami, sininyasan niya po ako na pumunta kami sa CR. Kaya sinundan ko po siya ron. Okay. Pagka nandun daw po kami sa CR, iyak po ako sa kanya, nagmamakaawa po ako sa kanya. Tapos, ang sabi po niya sa akin, huwag kang mag-alala, 5 araw lang yung asawa mo doon. Hayaan mo, tutulungan kita, susuportahan kita. At sabi pa niya, huwag kang mag-alala, pagka dumating na yan sa korte, hindi naman ako a-attend. Aha, sinabi niya yon. Opo, sinabi niya po yun. Tapos po, kinuha niya po yung number sa akin. Sabi ko po sa kanya, wala po akong dalang cellphone at hindi ko po kabisado yung number ko. Kaya ang ginawa po niya, siya na lang po nagbigay ng number sa akin. Okay. Pero may sinabi siya kanina, narinig mo naman na ikaw rin mismo nagparinig na paano yan, wala na akong pera, wala akong pamasahe or something. Wala po akong sinabing gano'n. Wala pong ganong na usapan na hindi pa ako humingi ng perang po sa kanya na pamasahe. Kasi may dala po akong pera eh. Hazel, hindi pala humingi sa'yo ng pera, hindi pala nagpahaging o nagparinig itong si Mrs. Ha? Hazel. Nagmamaawa po sa akin, sir. Hello po. Wag mo hawakan yung mouthpiece. Pero sir, sa akin po yun, voluntaryo ko po na binigay po yung 4,000 po. Hindi, Hazel, kasi dito ang pinag-usapan, sandali, Hazel, ang pinag-usapan kasi dito credibility, kasi sabi mo na nagparinig ito, nagpahaging itong si kanina, sinabi mo sa amin na nagparinig itong si Mrs. na paano walang pamasahe. Kaya kayo ay nagbigay ng 4,000. Pero ang sabi ngayon ni Mrs. Martin, there's no such thing, it never happened. Ikaw mismo ang nagsenya sa kanya, pumunta sa CR at doon nagbigay ka ng perang kusa. At sinabi mo pa na huwag ka mag-alala,
hindi naman ako ate ng hearing, kaya mabsuelto to. Parang ganon. Tama? Hindi po ganun po yung sinabi ko, sir. Binigyan ko po siya ng pera. Ito po. Sabi ko po sa kanya, ito po. Sabi ko po sa kanya, panggastos niyo po. At ano po, at pang masahe niyo po. At tinanong ko pa nga po siya kung ano pong trabaho niya. Kasi po nag-aalala rin po ako sa kanya dahil may anak din po siya. Hindi. Yung sa issue na nagparinig siya, totoo ba nagparinig siya o hindi? Yes po. Rinig po ng mga pulis yun, sir. Nung hinuli po sila, sir, hanggang doon po sa Camprame. Opo. Okay, sige. So, narinig ng mga pulis yung nagparinig siya ng paano to, wala akong pera. Paano ba eksakto pagkasabi ulit? Tsaka, Sir Rapi, kinalat po nila yung number ni Wim. Kinalat nila. Kinalat po nila. Screenshot din po. Ngayon po, sobrang dami pati importante pong mga tawag, di ko na po nasasagot. Kasi may marami na din po mga threat, ganun-ganon. Okay, paano mo nalaman ng kinalat? Kasi nga nakatanggap na ng mga threat itong si Wim. Opo, Pinost po nila sa social media po. Okay. Sino to? Jomar and Ana. Sir. Yes, sir. Sino nag-post sa social media ng number ni Wim? Ano pong nag-post? Paano nag-post po? Kasi Hindi nga, naman po marami siguro na lalabas nagbabanta. yung conversation po natin kung hindi marami wala silang pong nag-post natatanggap siya sa ng- inyo. Papanta. Okay. Meron ka ba may papakitang ebidensya? Ikaw ba si Wim Boss Choy, isa lang? Opo. Okay. Meron ka ba mapakita mga ebidensya na ikaw ay na nakapost sa Sobrang social dami media po. number Ang niyo? dami po kumakalat ngayon sa social media na Hanggang yung number ngayon ni po. JM po. Pinagmumura pa po kami hanggang ngayon. Tapos may mga threat pa po sa amin na So may yung number mo ngayon, sniper. merong, sandali lang, Wim, yung number mo ay nakapost sa social media. Somebody posted your Opo. number sa social media. Kahit sa mga ibang vlogger po na nag-aano. Okay, sige. Meron kang screenshot na magpapatunay yung number mo ay pinost sa social media at Yes meron po, kang mga marami, ebidensya na sobrang dami binabash ka. Opo. Binabash ka Isa doon rin sa po cellphone yun. mo. Opo, Opo. kasi po, Sir Rapi, ang pinapalabas po nila na ano, sir, nag-chat po kami na magbibigay kami ng reward, tapos sila lang yung nakakita, tapos nag-meet up, pinakulong, wala naman pong huhulihin ganun. Okay, sandali lamang. Check. Sandali lamang. Okay, Jomar. Yes, sir. Okay, so paano na-post yung number ni Wim o Boss Choice sa social media? Yung kanyang Sir, cellphone number. Na ginamit ni Hazel sa pag-usap sa inyo. Opo, mag-i-explain po ako tungkol doon. Ang totoo pong nag-post ng mga ng bagay na yan, yung ate ni Angelito Martin. Kasi nga po, hinahanap Pero binigay niyo po. Ngayon po, Kaso binigay. kaya po kumalat ang siguro, ito po hypothesis lang po. Kaya Hypothesis. Po siguro kumalat opo. Kung sinasabi nila na kumalat ang number nila, dahil po siguro doon sa kuha ng litrato sa cellphone mismo nila na nakadisplay yung number nila. Kasi nag-text sila eh. Sa pag-text nila, nakalagay din ang number nila doon sa mismong text message na nakalagay doon sa mismong picture na kinunan. Okay. Posible Okay, po yun. nagets ko na. Okay, sige. Ito na lang po siguro talaga. Doon na lang po sa lie detector test. Hazel, naintindihan mo yung sinasabi nila kaya lumabas yung social media number ni Boss Choi dahil nung mag-text kayo sa kanila, nandun nga naman yung number, yung in-screenshot nyo. Lumita yung number ni Boss Choi. At kailangan nila i-post yun. Bakit yung kailangan ulit i-post para maintindihan ni Hazel? Jomar? Sino nag-post noon? Si yung ate ni Angelito Martin, si Amber Martin po. Kaya niya i-pinost dahil Yun na po yung time idol na nagkahulihan na yung pinost po yung conversation kasi nadakip na daw po yung kapatid niya. Okay. Kaya na po, pinost niya yung conversation. Na Para pag-alam sa madla na ito yung naging sitwasyon kasama ng paghinutulong. Sige po, haba po tayo, hindi tayo matatapos ito hanggang 4 o'clock. Yun na lang po sa lie detector test, mabilis na naman po ito. Sherry, Yes po. pwede natin schedule agad. Sige po. Friday, malaman natin yung result. This week, Sir Rafi. Okay, this week. Ganito po, Sir Jomar, at Mrs. Martin at Annabel, kapag lumitaw po sa
sa test result ng polygraph, okay, na truthful po, kayong lahat, truthful lang, tama yung sinasabi ni Mrs. Martin, tama ang sinasabi ni Jomar, tama ang sinasabi ni Annabel, tama yung sinasabi ni Angelito, then ako po mismo magpapiyansa po para for the temporary liberty po ni Angelito. Naintindihan niyo po? Opo, sir. At tutulong po ako na ilalaban po yung kaso sa korte. Okay? However, pag lumitaw po na ang nagsasabi ng totoo sa kabilang banda ay si Hazel at si Boss Choi at yung panig niyo po, Mrs. Martin et al. Ay untruthful, then hindi ako tutulong. Nagets niyo po? Okay? Naintindihan niyo po? Nagets Jomar? niyo daw po, Sir Jomar? Yes po, naintindihan po namin, Idol Rafi. Pero meron po sana akong imumungkahi kung okay lang po. Sige po. Kasi po, sa issue na ito, nagsalita sila na meron pang, pasintabi po akong talagang medyo makulit akong parang buksan pa ito, no? Kaso sabi kasi nila meron silang nare-receive ng mga text message na pinaparatang nila na kami, na isa sa amin ang nagte-text para turuan sila kung anong dapat gawin. Ang masasabi ko lang po, kung sa inasabi nila yan, meron din po kaming hawak na evidence, which is voice record po, ng pag-uusap namin nila na nagsasabi ng lahat ng tunay na pinag-usapan doon sa mismong usapan namin sa telepono. Kaya hindi po kami pwedeng magsinungaling. Opo. Sige po, naintindihan ko po. Para sa akin, malaking bagay po kasi yung bang merong nagtuturo, kasi narinig nyo lang po, sinabi ni Atty. Villamor, may nagtuturo na isa sa mga kasama ng nakapulot na magbigay ka kasi ng reward. Doon pa lang, parang subtle way daw yun ng extortion. So, naintindihan ko po. Narinig nyo naman po, sabi po ng abogado yan, hindi po galing sa akin, yan, galing kay Atty. Villamor yun. Kaya nga po, para ma-resolve itong issue na ito, pumayag naman kayo lahat magpalay detector test at yan po ay maigi para na sa gayon, alam po namin kung sino ang tutulungan namin. Now, for the last time, kapag lumitaw po na truthful po kayong lahat, kayo po sa panig po ni Mr. Martin et al. Okay? Then, ako po ay magpapiyansa para sa kalayaan po ni Mr. Martin at ako po ay gagastos para ilaban yung kanyang kaso. However, kapag lumitaw po ang nagsasabi ng totoo ay yung kabilang panig, si Hazel at si Boss Choi, then hindi po ako tutulong sa inyo. Nag-guess niyo po? Ako naintindihan namin. For the meantime, baka pwede sir, tahimik muna tayo sa social media para hindi na po lumala ang sitwasyon. Pwede? Opo. Okay, sige po. Muna kami naman po. Kung mga bagay tungkol dito sa issue na to. Opo. Ganun na naman po for the meantime, ha? Sige po, babalikan po namin kayo. Huwag mo ibang telepono, kakausapin kayo ng staff. Salamat po sa inyo, Mrs. Martin, Jomar, and Annabel. Salamat po. Hazel and Boss Choi, salamat po sa pagbigay ng time ninyo sa amin. Okay? Thank you po. Okay, salamat. Shari, Yes po, sir. isa lang yung agad sila sa detector to test, Apo. schedule. Apo. Okay? Yes po. Sige. And yes po. Ang akin lamang dito, gustong i-point out na maging yung mga netizens, yung iba, yun din sinasabi. At meron sinabi kaya si Atty. Villamor at marami tayong natutunan dito siguro. Alam ko na ito noon pa, pero at least na-refresh ni Atty. Villamor yung memory natin tungkol dyan. Na kapag nakapulot ka, una yan, obligasyon mo, pera man o anumang bagay, isauli yan doon sa may-ari o dili kaya sa mga kinaukulan at hindi ka hingi ng reward. Dapat ang reward voluntary. Okay? And then, pangalawa, sa ating experience, yung mga tao na nakapulot, pupunta dyan, nang hindi nag-expect na reward. At pag binigyan ng reward, pasalamat siya at nagpapalakpakan tayo. Kaya nga nagbibigay tayo ng mga, tayo mismo nagbibigay ng reward. Kung sakali man di magbibigay ng reward, yung may-ari ng gamit na napulot, tayo nagbibigay ng reward. Okay? So yung sinasabi naman netizen, ba't ka kasi mag-expect na reward? Ba't ka kasi aasa ng reward? Hayaan mo lang kung bibigyan ka o hindi. Okay? Sige, Sherry, ano sinasabi mo? Okay, ito Idol Rafi, kasi may mga nagko-comment sa Facebook and YouTube po. Sinusubukan po naming tawagan yung number po na nagte-text kay Hazel, pero hindi na po ito matawagan. Cannot be reached na po. Makailang beses po namin silang tinawagan, Idol Rafi. Okay. At nandiyan pa ba si Atty. Villamor? Attorney?
Nawala na po, Idol Rafi. Okay, sige. Naputol na po. Isala mo sila sa lie detector test and then by Friday magkaalamanan tayo. Noted po. Kung sino talaga ang dapat natin tulungan at kung tutulong mo tayo o hindi, kanino. Okay? Okay po.